Morning. Sa pangalan ko, pinagkilan ng Yesu Cristo, isang pagkapalan ng mga pagkapalan. Ngayon po, andito tayo sa ikalawang kung saan ating pong pinatalakay ang salita ng Diyos na nakabasa sa banal na kasulatan at ito'y bibigyan natin ng buhay upang siya'y magamit natin at mayroon tayo sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Pero pa po dito isang aralin, sabi po sa Ebanghelyo ni San Marcos, sa Kapitulo 4, versikulo 30 hanggang 41. Ang sabi po ba nito? At kanyang sinabi, saan natin itutulat ang kahangalan ng Diyos? O sa aming talinhaga, isasaysay natin ito. Ngayon po, ang pinag-uusapan dito, talinhaga. Ano ba ang talinhaga? Ang talinhaga ay idinadaan niya sa parang kwento in reality of life, sa tunay na buhay. Na kung tingnan natin, dinadaan sa maiksing kwento, pero tunay na realidad ng buhay yung pinatutungkulan nito. Bakit po idinadaan sa kwento, hindi direkta? Para po, kumbaga, ito yung ginagamit ng ating dabilan Panginoon. Para malaman niya yung mga taong sariling kanya. Kasi yung sariling kanya, mapapaunawa yun. Mauunawaan niya yung kwento niya kung ano ang kahulugan. Sapagkat nakapaligid sa akin na bilang Panginoon, mga matatalino, mga marunong. Pero yung mga mas madali po yung makaunawa. Bakit po? Kasi yung matatalino, puro-puro kayo utak ng mga addition, subtraction, mga kung ano-anong mga theory na idinuro niyan sa ibabaw o sa libro sa ibabaw ng salita na galing sa mga eskwelahan. Ipatulong natin magaling tayo mag-memorize. Lahat ng may ontology, sociology, biology, psychology, ano ba? Lahat ng mga idinuro sa eskwela, kung minaster mo na yan, pati yung mga tinatawag na presidente ng buong Pilipinas, ay buong mundo, o kahit sa Pilipinas na lang, mula noong 1898 hanggang ngayon. Kung yan lang, kasi puro-puro pa ang isip natin, katulad ng mga escribas pa rin yun. Alam mo nila yan, pero kung tingnan natin, yung talinhaga, yung pamamaraan ng ating dakilang Panginoon, dahil po, yung mga puro-puro tayo putak, wala na yung buwang sa isip nila dahil parang korne. Pero pagdating po sa mga mamang, umababa ang pinag-aralan o hindi marunong, ito po yung madaling linanaw naman. Bakit po? Kasi ang talinhaga ay pamamaraan ng ating naginagawa upang ang mga nakakakita ay maging maglat. Ang mga nakakarinig ay maging manakingin at ang nakapagsasalita ay maging manakingin. Pero pagdating doon sa hindi marunong o mga mamang, ang mga mamang ay magiging mga marunong. Ang mga kakarinig, ang mga piti, makapagsasalita at ang mga bulag makakakita. Kung tingnan natin, kahit malinaw ang ating mata, pero hindi natin nakikita yung maliliit na bagay, katulad tayo ng Palestino. Ibigay ko kayo ng sampol. Halimbawa, ang itinuro sa atin ng sanlibutan. Ano mang pinagtumutubo na halaman sa paligid ng ating bakuran, ang tawag yan, damo. Kinakailangan maglinis sa paligid, tanggalin yung damo. Ngayon, ang tanong, bakit siya bumubulo? Hindi pala natin alam. Na kapag pinansin natin, Diyos pala ang gumawa para patuloyin siya.
siya. Bakit may tumubo kaya ng pansit-pansitan? Para saan kaya yun? Hindi natin alam na kaya pala pinatubo nila ng Diyos dahil mayroong tao na nasa loob ng bahay, tataas yung asin. Bakit pinatubo niya naman yung sampasampalutan? Dahil meron yan na magkakaroon ng infection sa kidney. Ibig sabihin, pinupukay din ng Panginoon ang mga pangangailangan ng ating katawan. Pero sa atin, dahil turo ng sanglibutan, damo yan, tanggalin mo yan. Maliit na bagay yun. Pero binabaliwala natin yung paghahanda ng ating dakilang Panginoon Diyos doon sa mga bagay na i-provide niya na kailangan natin pero tinatanggal natin. Iniig na o binabaliwala natin dahil sa araw ng sanglibutan na iyan ay damo. Kaya anong nangyayari ngayon? Marami na po ang naligising. Yung tama-tama, bakit sa tinutupo yan? Dahil alam natin na panahon na naman ang mga lagnat. Ang tanong, meron bang nagtalim niya? Hindi ba ka? Gawa yan ng mga ibon. Pasalamat na tayo sa mga ibon dahil minaakot nila. Ikinakalang nila para dumami. Magkaroon ng punla yan sa katulong natin na hindi naman natin ikinagin. Yan po, mga simple yan ang pangakalan ng kwento. Kung ayaw na sa limutan, kalakmanan nga yung sinasabi ko. Pero, kung tayo po sa oras na ng kahinaan, nawawala na yung mga karunungan. Pag nalagay tayo sa katulad ng isang matang, mapag-iisip-isip natin ay uunahan na talaga dito. Diba yun ang totoo? Pero, pinapaliwala yan dahil na-brainwash na tayo ng araw ng sanglibutan. Pero, yung halimbawa, yung ginawa ng Diyos na i-provide sa pangangailangan natin, hindi natin napansin yun. Pansinin natin yung mga maliliit na bagay na ginawa ng Diyos sa atin. Ang nangyari, may tumulong na napansin-pansitan na, hindi na bahagi naman sa iba. Bakit hindi mo i-preserve? Kailangan mo lang. Kaya nga yan sa naturan mong pinatulong ng Diyos. Hindi na importante. Talimhaga po yan. Pagkaraan natin. Ano sabi dito? Sabi dito, ito tulad sa isang butil ng binhi ng mustasa. Di ba ka? Butil ng binhi ng mustasa. Butil, buto. Ibig sabihin maliit. Ngayon, may isang sampung dito natin na pinagsabi. Ito tulad sa butil ng binhi ng mustasa. Napagkakit sa lupa, bagamat lalong sila na pinakamalit sa lahat ng mga binhi na nasa lupa. Kaya may pagkatanim ay tumataas, lumalaki ng bibig sa lahat ng mga gulay. Ang nagsasayan ng malalabay na anupat ang mga ibon sa langit ay mga nasisilong sa libig. May pagkitingan natin. Hindi ba kayong mustasa? Marami pala kasi nandito sa atin. Yung mustasa na sinasabi niya ng mga kabataan. Isang prinsesa na kupo sa tasa. Kapag binaligtas mo siya, para siyang meron siyang parang nasa ibabaw. Pero pagkakataon siya, naging nakalaylay siya sa baba. Maliliit lang po siya, parang ano, hindi na natin, parang sayo may merong puslit sa dulo. Kaya pag binaligtas mo siya, parang tasa. Pero, ito po hindi pagi.
Hindi ba ka nagiging nilang po yung karamdaman na wawala? Totoo po yan. Dahil ang karamdaman ay gawa ng mga espiritu mababa. Espiritu ng karamdaman nalalagay sa ating katawan para kahirapan tayo. Ngayon, anong gagawin ng ating dakilang Panginoon? Papangaralan tayo ng ibang video hanggang sa magsisimagtago at magbalik loob sa Diyos. Ngayon, kapag nagsisina, ang espiritu mababa o espiritu ng karamdaman nalayas yan. Siyempre, nagiging malinis na. Ang mga nakakagal, sabi rin natin yung espiritu, hihingi tayo ng isang sinandal. Ang espiritu santo, para hindi na tayo makalaban. Kung magkasalan ulit, kaysa na naman, hindi na tayo makakahaman. Kaya po, dito, sa pinapagaling ng ating naging sabi na, lakad, magaling ka na, huwag ka nang magkasala. Yan ang upangin na ating dakilang. Kaya sa akin po, kapag nagpisa tayo sa maliit na pananampalataya natin ang napalaki, masalamat tayo sa Diyos dahil binuksan niya ang ating kaisipan at naunawaan natin. Na napakahalaga pala ng biyaya ng Diyos mula sa isang maliit na bagay tayo natin palagin. Ang mahalaga yan, yung buti nagkaroon ng ugat sa ating katawan, sa ating pagkakama. Yung aral, kapag papanagin natin, pakugatin natin hanggang sa magbaho, mag-usbong, masana, hanggang sa tayo gagamitin na rin ng Diyos para ipangaral ang mabuting balita sa lahat ng mga tao na nakapaligid sa atin. Hanggang sa ikayat na rin tayo na halimbawa, nakikita natin na hihirapan sa karamdaman. Bakit hindi mo rin subukan yan? Sabihin, may pambasa namin sa iba na dahil lang sa maliit na pananampalataya, kaya na natin i-share, diyan ako gumaling, gagaling ka rin yan. Kaya po yan, simpleng bagay lamang na halimbawa sa isang mustasa. Ano masabi dito? At hindi sila kausap kundi sa talinhaga, dapat ba sa kanyang sariling managan ay bukod na ipinaliliwanag ang lahat ng mga paalam. Kaya sabi nito, at sa pamamagitan ng galing maraming talinhaga ay sinasaysay niya sa kanila ang pagkaayon sa makakaya ng kanilang patuloy. Kaya po, yung ano po kasi yung mga alaga ng ating dakilang Panginoon, hindi naman po kasi nakapagtapos po nakakaaral. Imagine, ang ating dakilang Panginoon, ang gawain niya, anak siya ng karpintero, kung aliwagi, panday. Kung hawak-hawak niya, martilyo lang. Pero yung kanyang piniling mga alaga, nangingistak ang dikit kanilang bakit kung paano mamimway, kung paano maglamsak ng istak. Yun lang ang piniling niya. Kung saka, wala silang pinag-aralan. Kapag kausap kayo na natin ang pinag-ipan yung mga eskribas at parisilyo, idinagaan niyo sa talinhaga. Pero pagkausap nila yung mga alaga nila, yung talinhaga, ipinapaliwanag ko sa kanyang mga alaga. Dahil alam niya, mahina. Kumbaga, mababa lang ang pinag-aralan. Kaya pinapaliwanag niyo ang ating dakilang. Kaya ano nangyari? At ang araw din yaw ng gabi, kagabi na, ay sinabi niya sa kanila, tumupit tayo sa kabilang tayo. Ibig sabihin, naghanap sila ng tao, bangka, sumakay sila doon, para magkatawid sa kabila. Ano sabi? At nagbangon ang isang malakas na bagyo at sinasalpukan ang daon ng mga ano ba ang daon ay halos natitigil. Kumbaga, habang pinabaybay nila yung patawid sa kabilang ibayo, meron isang unos o kaya bagyo doon sa gitna ng dagat na kanilang dadaanan. Na sabi dito, pinakampas sila ng ano, kung wala ng direksyon, pati yung bangka, parang lumalangit na, parang bibigay na. Kaya nang ginawa ng mga anong nangyari? At siya nagtulog sa hulihan sa ibabaw ng tukso. At siya ay binising nila at sinabi sa kanila, puro, wala pa gan anuman sa inyo na mapahamak tayo.
dakilang Panginoon, natutulog. Nandun sa dulo, sa ibabaw ng tukso. Ngayon, yung mga alaga dyan, takot na takot na. Nung ginising nila ang ating dakilang Panginoon, maliwala lang ba sa iyo yan? Mapapahamak na tayo. Ganun ang sinabi ng mga alaga sa ating dakilang Panginoon. Ano ang ginawa ng ating dakilang Panginoon? At gumising siya at sinaway ang hangin at sinabi sa dagat, pumayapa ka, tumahimik ka at umipit ang hangin at umusay ng mundo ang panahon. Ngayon po, saan natin inuulat tayong mga tao na natatakot sa bagyo? Dito katulad din ng mga alaga sa ating dakilang na mahihina ang noo. Imagine, paano kung sasabihin pa natin, parang sinisipa natin mga ating dakilang, parang baliwala lang ba sa inyo, nakakumit na tayo. Kung tayo po, consistent na ang ating pananampalataya at panandali ng paghiling natin sa Diyos, hindi po dapat tayo magdadala ng emotion sa mga nangyayari sa ating Panginoon. Iyan po ang halimbawa ginawa ng ating dakilang Panginoon. Kahit hinahampas na tayo ng hangin ng bagyo, consistent lang sa ginagawa. Katulad ng ating dakilang Panginoon, kalmado lang siya. Kahit sinisisi na, hindi ka ba natatakot na mapapahamak na tayo? Ang ating dakilang Panginoon, hindi siya nagsalita maliban lang sa pagsaway doon sa alon at doon sa hampas ng hangin. Ano ang sabi niya? Kung pagkising niya, kung tayo, sa kalagayan natin tao, baka maalit kung naman pa tayo, baka hindi natin alam ang sasabihin natin. Pero ang ating dakilang Panginoon, lingit sa kalima nila, pagkamat sila'y katulad lang ng isang taong natutulog, pero alam ng ating dakilang Panginoon ang nangyayari sa kanila. Sinusubok lang yung kakayahan ng panalangin ng mga alaga ng ating dakilang Panginoon. Bakit po? Biglang gising tapos ang sasabihin mo sa mga sabihin mo, pumayapa, tumahimik ka. Ibig sabihin, alam na natin dakilang Panginoon na masay natutulog ang nangyayari sa kanyang paligid. Pero ang tao, kapag nasa mababa ang kalagayan ng unawa at pananampalataya, kumbaga, katulad pa tayo ng mga alagad na to, tayo po ay, kumbaga, palagi tayong nagpapanik. Ang tanong, nagpapanik pa ba tayo? Kung tayo po ay naunawa natin ang na tayo takasunod na ni Kristo, dapat maging katulad namin tayo ni Kristo. Kalmado ang isip, consistent sa pananalangin. At higit sa lahat, may power po ang ating bibig para magsalita. Kung ang bagyo, ililihis yan, kaya po natin gawin yan. Sabi nga, malaki ang nagagawa ng panalangin ng isang tao matuwid. Ibig sabihin, kapag tayo po'y naghingi ng tawad, naglinis ng ating kalooban at pag-iisip at diwa at puso, tunay nga po, walang imposible. Kaya rin natin gawin dahil meron tayong katawan ang Espiritu Santo sumusubaybay sa bawat isa sa atin. Kasama rin natin ang Diyos, patulad ng ating dakilang Panginoon na palagi kasama ang kanyang anak. Naman, mahina ang ating pananampalataya, kaya palakasin po natin yan. Kaya nga nangyari, yung sinaway, umipilang hangin at humusay na totoo ang panahon. Ang sinabi niya sa kanila, bakit kayo nangatakot? Wala pa pala kayong pananampalataya. Natatakot ba tayo sa bagyo? Wala ba tayong pananampalataya? Na kayang gumawa ng bilang sa ating dakilang Panginoon. Magtiwala lang tayo sa Kanya. Sapagkat alam niya po ang gagawin niya. Lamang ang mga tao ngayon nananalangin, hindi naman yung direktang panalangin sa ating dakilang Panginoon. Meron iniikot na Divinus ko. Pwede ba yun? Natanong mo ba yun sa Diyos?
mayroong mga nagduro sa akin. Nakalimutan ba yun sa Diyos? Isa lang ang tinuturo kayo ng ating nagiyan Panginoon. Kalma ang isip, magsalita tayo sa mga pamitan ng mabubuting bagay, mangyayari sa atin. Kaya ilis ko yan ang pagbubuhay. Kung hindi man ilis, itaas ang mahalaga na inaman tayo. Kaya kumapit lang tayo sa ating nagiyan. Kaya sabi ito, at sila'y nangatakot na lupa, at sila'y nangagsasabihan, sino nga ito na pati ang hangin at ang dagat ay pumapaliman sa kanya? Ngayon nagtanong na ang ating nagiyan, sino ba itong tao na yung nakasama nila? Na pati yung dagat, pati yung hangin, pati yung alon, sumusunod doon sa taong na walang iba ang ating dakilan tayo. Ibig sabihin, powerful po ang ating dakilan tayo. Ibig sabihin, kung ang tao mahirap sundin ang sinasabi ng ating dakilan tayo, pero ang hangin, ang alon, ang bagyo, uunos, tayo pong sumunod sa ating dakilan tayo. Makikipag-usap lang tayo sa ating dakilan tayo. Ano maaari, sawayin niya dahil siya lang po ang may karapatang sumaway doon sa unos na dumarap na paparating sa magtibalaan po tayo sa ating dakilang Panginoon Jesus Cristo. Kasi po, ang tao po kasi may kalingaan. Minsan sumusuko. Pero hanggang may pagpasa at malaki ang paniniwala natin sa ating dakilang Panginoon o pananampalataya, mangyayari po ang ayaw sa kanyang kaluluwa. Pero kung sadyang ang tao hindi tama ang pamamaraan ng pananalangin, pwede itutuloy niya ang pagkapahamak ng mga tao dahil mali naman yung pamamaraan ng panalangin nila. Mali naman yung pamamaraan ng pagsamba nila. At tandaan sa napapaliwala pa ang pangalan ng ating dakilang Panginoon sa bawat araw ng pagsamba. Sa totoo lang po, mahal tayo ng Diyos. Maalala natin panahon ni Lord, nag-iusap si Abraham na kahit mayroon man lang ng mapuwid doon sa lugar namin ng lugar na yun, Sodoma at Gomorra ay hindi niya bubunawi. Dahil nasumpungan niya yung pamilya ni Lord, pati yung kanyang dalawang anak na babae at yung asawa niya, kaya itinakas niya ngayon. Pero naligtas si Lord at yung dalawa niyang anak na babae, pero yung kanyang asawa, naalarma nung may sumabong nakita niya, lumingon siya at siya'y nagiging tayo. Ano pong ibig sabihin nun? Kung tayo po ay may malakas na pananalig, susunod po tayo sa kalooban ng Diyos katulad nito. Hindi dapat tayo maging katulad ng kasama nito na nag-aalala sa mga pag-aaral natin. Ang pag-uusan na natin, iligtas natin ang buhay natin, ang nag-iisa nating kaluluwa. At hindi ang mga kadabitan na yan ay makukuha lang bumabalik na yan. Kapag pinaglilipad lang yan, nangyayin lang yan sa paligid, kaya huwag tayong matakot. Kumalma lang tayo, magtiwala tayo sa Diyos, malalit tayo sa akin. Ang Panginoon sa Kristo, at mag-iris tayo ng lakutan para malaki ang koneksyon natin sa Kanya. Dahil na si Kristo, sa isang taong mabulit. Siguro yung lang lang, pagkikitahan din natin salamat sa Diyos, at ang natin karanihan, kaibigan, pinulog natin sa Kanya. Pagkatiwala natin, pagkagaling sa pangalan ng Kristo, salamat. Magandang tanghali sa bawat isa.